Magandang tanghali sa inyong lahat. At sa physical, tanghalian na. Sa spiritual ay tanghalian na rin. Okay, at sana huwag tayong magpapadala sa nararamdaman. Kahit ako, kung hindi talaga ako gaanusal, bihira ako gaanusal pag Sunday. Dalawang pandesal, isang pandesal lang, kape, okay na ako doon. Pero kaya ngayon kumukulo-ulo na. Pero mas maganda kasi ako bilang teacher, mas gusto ko kasi yung hindi ako kumakain pagka tumatayo kasi mas kumikilos kasi ang Panginoon kapag hindi, kasi nasanay kami sa denomination dati sa Pentecostal, mas better na nagpa-fasting, mas maganda. Yun po yung ating mas maganda. Okay, so sa hindi pa katagal kasi talagang napakabilis ang oras. Nice kong basahin yung ating teksto sa Genesis chapter 4. Basa tayo ng verse 1 hanggang 10. So, nice kong pamagatan yung ating preaching of the Word of God is Brother's Keeper. Okay, so tayo po ay mga tagapag-alaga o tagapag-ingat ng ating kapwa mga kapatid. Kung isabi dito, at nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa, at siya naglihi at ipinanganak si Cain, at sinabi, nagkaanak ako ng isang lalaki sa tulong ng Panginoon. At sa muli ay pinanganak ang kanyang kapatid na si Abel. At si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa, datapwat si Cain ay magbubukid ng lupa. At nangyari nang lumakad ang panahon, ibig sabihin, lumalaki sila, panahon ay nagdala si Cain ng isang handog ng bunga ng lupa sa lupang Panginoon. At nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng kanyang mga yak. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Datapwat hindi ilingap si Cain at ang kanyang handog, at nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-iinit? Nag-init at bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mamamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahandusay ang kasalanan sa pintuan, at sa iyo'y pahinuhod ang kanyang nasa, at ikaw ang Panginoon niya. At yaoy sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel, at nangyari nang sila ay nasa parang, ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid, at siya kanyang pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naroon si Abel na iyong kapatid? At sinabi, aywan ko, ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? This brother's keeper. Okay, verse 10. At sinabi niya, anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. So itong mga salita ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinasa namin ang iyong mga salita. Ang salita mo ay walang hanggan at walang limitasyon, at kulang ang aming kapasidad, ng aming kaisipan para, Panginoon, at namin, masabi namin ang mga nais mong sabihin patungkol sa mga talatang ito. At ganun pa man ay umaasa kami sa mayakda ng mga salitang ito na samahan kami at turuan kami kung ano yung mga bagay na nais na sabihin, Panginoon, according to the Word of God na aming binasa. At buksan mo po ang puso ng bawat isa, sa bawat maririnig nila, Panginoong Diyos, yung mga salita. Ikaw po ang patuloy na magpapalago, magpapaunawa ng mga bagay na kanilang maririnig. Tulungan mo rin po ang iyong banglikod sa likuran ng pulpito na patuloy na pumutawi sa kanyang mga labi. Ipawang mga salita mo lamang, Panginoon, na makapagbibigay ng pagpapala at tuman ay makapagsusugat
pero ikaw pa rin ang siyang muhubog, nagpapahupa ng mga sugat, Panginoon. At kung ito man ay pagtuturo o pagsaway, Panginoon, ng mga bagay ay hayaan mo po ng iyong salita na dalawang talim ay siyang maghihiwalay ng mga bagay na para, Panginoon, mga bagay na hindi karapat-dapat sa aming pagkatao, sa magiging hadlang para kami magpatuloy sa paglilingkod namin, Panginoon, sa iyo, ay hayaan mo pong hawiin ng iyong tabak, Panginoon, na may dalawang talim upang kami maging karapat-dapat, maging sakdal sa iyong harapan, Panginoon, na lumakad, Panginoon, sa mensahe nito. Salamat, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen at Amen. So tayo po'y malayo na makaupo, mga kapatid. So, okay, the brother's keeper. Okay, tagapag-alaga ng kapatid. Okay. So dito sa binasa natin, so foundation muna tayo sa scriptures. Alam natin si Cain ay hindi siya anak ni Adan. Kaya ganoon na lang si Abel ay nakuha niya yung revelation. Ibig sabihin ng revelation, yung tamang hinihingi ng Diyos sa pagsamba, 'di ba? Inalay ni Cain ay ni Abel yung tupa na hinihingi kasi ng Panginoon 'yon. So si Abel ay lumakad according sa kanyang kapahayagan. Sabi ng Bible, ang revelation means is something revealed to you, 'di ba? Ibig sabihin ng kapahayagan ay yung bagay na hinireveal sa iyo ng Diyos. Kaya mo nagagawa iyon. At ang sabi ng Diyos kay Pedro, sa panay Pedro, sabi niya, laman at dugo, hindi ito inihayag sa iyo, Pedro, kundi ng aking Ama sa langit. Ibig sabihin, nagiging tama yung ating ginagawa dahil sa pamamagitan ng kapahayagan na binigay ng Diyos sa atin, nireveal ng Diyos sa pamamagitan ng mensahe. Okay, diyan yan na-reveal. Pag nabasa natin sa mensahe, so yun ang tamang kapahayagan ng Diyos. Kaya habang nababasa natin yung message, yun ang revelation. Kaya the more na nalalaman natin, we are walk by faith. No? Yan yung sinasabi, by revelation. Si Cain ay hindi siya lumakad sa pamagitan ng kapahayagan. Ibig sabihin siya ay lumakad according to carnal, sa kanyang carnal na kaisipan. Ang alam niya, ang hinihingi ng Diyos ay yung mga bunga ng kanyang pinaghirapan, sinasabi nga ang denominasyon, kaya hindi nilingap ng Diyos ang hain ni Cain kasi dahil nga mga tira-tira, mga bulok. Hindi, kasi sabi first fruit Pag nilingap sa English, first fruit. Diba? Bisa niya pag first fruit, talagang unang bunga yun. No? Ay binigay niya sa Panginoon. Pero ba't hindi nilingit na pa? Kasi hindi naman yun ang hinihingi ng Diyos. Ang alam kasi ni Cain, ang kasalanan ng kanyang mga magulang sa pagkain ng isang literal na prutas. Kaya yun ang inalay niya. Pero si Abel, alam niya kung anong kasalanan, may kinalaman sa dugo. Kaya sabihin, nakita mo, may isang pagsamba, pero may dalawang klaseng magkaibang pagsamba. Diba? Kaya nga yun ang ibig sabihin. Kasi pag tama ang ginagawa mo, tama ang iyong kapahayagan, tama ang iyong worship. Pero pag mali ang iyong kapahayagan, so mali ang iyong magiging... Okay. So ngayon, sabi doon, sumamba sila parehas, silang magkapatid. Nag-alay. Diba? Parehas sila. Pero yung isa hindi nakuha yung kapahayagan. Yung isa nakakuha ng tamang kapahayagan. Ibig sabihin, yun ang isang bagay na nagpahiwalay sa kanila. Diba? O sabihin, nasa isa silang, sabi doon, lumakad daw yung panahon, nagparehas sila naghandog, maaaring nasa isa silang simbahan, nasa silang iglesia, sa paglipas ng panahon. At nung nakita ni Cain na si Abel ay tinanggap ng Diyos yung alay ni Abel, nagkaroon siya ng selos Diba? So, alam niyo yung isang tao, pag mayroong tamang kapahayagan, may tamang paggawa, diba? Yung mga taong karnal, diba? Yung mga taong karnal, hindi nasasapo yung kung ano yung hinihingi ng Panginoon. So, nagkakaroon sila ng galit doon sa kanyang kapwa-kapatid. Kasi dahil nilingap ng Diyos, tama yung kanyang buhay, tama yung kanyang ginagawa. At doon sa mga taong hindi nasapo ang kapahayagan, so nagkakaroon sila ng isang bagay na selos doon sa isang kapatid. At sa sobrang selos, ang delikado pala yung selos. Kasi sabi niya, humantong yun sa panahon. Sa sobrang selos ni Cain, humantong niya hanggang patayin niya yung kanyang kapatid. Diba? Kasi sa atin, hindi tayo pumapatay in physical form. Pero paano tayo pumapatay ng kapwa-kapatid? Pamagitan ng salita. Diba sabi ng Bible, ang sino mang mapuot sa kanyang kapatid, mamamatay tao. Bakit gano'n siya? Kasi hindi niya nakuha ang tamang kapahayagan.
Kasi kung tama yung kapahayagan niya, hindi sana siya ganon. Kasi ang ganong espiritu, ay yun ang espiritu ni Cain. Pero kapag ang isang tao may tamang kapahayagan, never ka magsasalita ng ganong mga bagay. Kasi nakuha mo yung kapahayagan ng Diyos eh. O ngayon, pinatay ni Cain. Ang sabi ng Diyos sa kanya, ala niya, naging lingid. Diba? Pero sumasamba. Pero, nagbibigay ka ng tayo sinopere, nag-special number tayo, nagpupuri tayo, pumapalakpak tayo, akala natin ay tago natin sa Diyos. Pero anong sabi ng Panginoon kay Abel, kay Cain, sabi niya, anong iyong ginawa, Cain? Diba? Sabi niya, nasaan ang iyong kapatid? Kunwari, hindi alam ng Diyos. Pero ang sabi ni Cain, bakit mo sa akin hinahanap ang aking kapatid? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Sabi niyang Diyos sa kanya, verse 10, anong iyong ginawa, Cain? Diba? Sabihin, makikita natin mga bagay, mga kapatid. So, kapag ang isang tao, no, mayroong pattern, may pattern tayo sa Biblia, na kapag ang isang tao, tama yung kanyang nakuha, tama yung kanyang pananaw sa salita ng Diyos, mga kapatid, tama yung kanyang lakad, no? Yung sabihin, yung kanyang paglilingkod ay tinatanggap ng Diyos yan. Ang sabi ni Brother Branham, no, ay ang gumawa sila ng isang altar. Ang sabi ni Brother Branham, ang altar ay ginagawa hindi para sa alay. Sabi niya, ginawa ang altar na yan kasi para yan kay Cain, kay Abel. What is that? Sabi ni Brother Branham, what is the altar? The altar is the church. Ginawa itong altar nito para sa atin. Para dito tayo magbigay ng pagpapuri, dito tayo magbibigay ng ating mga handog. Pero sabi niya, pero hindi mahalaga kung ano yung binibigay natin. Pero mahalaga kung nakuha natin yung tamang kapahayagan ng salita ng Diyos, ng mensahe ng ating Panginoon, mga kapatid. Sabihin, tayo lalakas sa tamang understanding. At kung may mga tao tayong nakasama at hindi nasa po yung kapahayagan, may mga tao talagang nagtatampo, nagsiselos, naiingit sa'yo, di ba? At yung pala sa sobrang inggit, delikado kasi hindi ka man nila napapatay si physical, pero patay ka na sa paningin nila in spiritual form. Di ba? O ngayon, iwanan natin yung kay Cain. So, na-foundation ako ngayon. Di ba? Nung tinawag tayo ng Panginoon as bilang servant of God, nung bago pa lang, si Pastor ang MC, Pastor ang song lead, si Pastor ang opening prayer, Pastor ang Bayusadi, siya ang preacher. Kasi solo pa niya yun dahil nga nasa pioneering stage pa siya Pag ang isang gawain nasa pioneering stage, ang ministro, dati nga, nung wala pa ako ngayon kung nagigitara, pero nung dumating si Bayusadi, tinanggap na sa mensahe, lumipat sa kay Bayusadi, siya na yung naging MC, yung song leader, at siya na rin yung MC, kahit ilan pa lang kami noon, hanggang sa may mga dumating na mga brothers na ipinasa na yung isang tungkulin hanggang sa lumalago na. So lahat ng mga dating ikaw ang gumaganap ay naipapasa na yun sa ibang mga kapatiran at nasasapunan nila yung mga kapatid. No? Ibig sabihin hindi tayo nagpapatayo na isang brother sa pag-MC, kaya natin niya pinapatayo muna kasi pag pinapatayo na natin sila, pero hindi agad natin niya pinatatayo kasi hanggang sa hindi nila matanggap ang mensahe, hanggang hindi sila ma-equip ng mensahe. At saka pag nakita natin na sila nasa mensahe namumuhay na sa mensahe, tsaka natin sila pinatatayo, di ba? Pinatatayo natin sa MC, pinatatayo natin sa song leader, pinababible study na natin yan, binibigyan na natin ang posisyon ng sekretary o ano pa man mga bagay dito, kasi para maging katuwang na natin yung sa iglesia. Maging kasama na natin sa iglesia, kasi hindi para magsabi mga katuwang, mga kabalikat ng manggagawa. Yan, nagtutulungan tayo para itong ating iglesia, ay sama-sama natin itong may taguyod. Diba? Hindi dahil para kay pastor o sino mang tao, kundi bawat isa sa atin, binigyan tayo ng tungkulin ng Panginoon. Kasi, para to support your own church. Okay. Yan, mga kapatid. So, sa paglipas ng panahon, diba? Sabi doon, tinuro sa atin ng Diyos, si Apostle Paul, nagturo sa ng church order, na kayusan ng iglesia, na posisyon ng mga manggagawa, binigyan niya ng mga device, si Brother Branham nagturo din sa ng church order, paano ilagay ang iglesia sa kakayusan, mga kapatid. So, paglipas ng panahon, di ba? O ngayon, naging church na tayo. Kapag si pastor ay nagkamali,
Yan. Kasi brother's keeper. We're talking about brother's keeper. So marami tayong dadaanan ngayon, luluobin ng Panginoon. Kasi nasa mensahe tayo eh. Kasi pag nasa mensahe ka, meron kang tamang kapahayagan. Ikilos ka according to your revelation na binigay ng Diyos. Pag mali ang natanggap mong kapahayagan, dalawang spirito lang yan. Spirit of Abel, Spirit of Cain. Di ba? Ngayon, ano sabi dito? Nari, dito muna tayo sa leader. Di ba? Nagkamali. May pagkakamali. May nagawang pagkakamali. Kaya hindi naman tayo nasasabi perfect na tayo eh. Ang nag-perfect sa atin, kaya natin sinasabi, we're perfect in the sight of God because the blood of Jesus Christ nasa atin. Pero in personal speaking, we are not perfect. Kasi, bakit mo sinasabi? Maaaring hindi ako palapansin. Diba? Ano palapansin? May mga pastor na palapansin. Diba? Pero hindi ako palapansin. Yun, natisod na isang tao doon. Hindi ko lang nakamayan. Pero lahat nakamayan ko. Pagdating sa kanya, hindi ako nakamayan ni pastor. Manari gano'n, nagtampo yun. Ibig sabihin, dahil sana, kung perfect ako, lahat sana nakamayan ko. Para lahat sana walang tampo. Pero dahil nga ako ay hindi perfect, may mga taong na-miss akong kamayan. Pero hindi ko alam na mali yun. Diba? Doon lang sa tao na hindi ko nakamayan. Diba? Maaring may pagkakataon, nag-uusap kayo. Biglang bigla na lang nawala si pastor, hindi ko alam, hindi nagpaalam. Diba? Medyo nagano ka na rin, isang points na yun ng mali. Diba? Pero hindi ko din alam na mali pala yung nagawa ko. Diba? So, yun ba yung sabi? Kaya sinasabi ko, nobody's perfect. Kasi kung magtitinginan tayo, kung titingnan nyo ko, hanapan nyo ko ng mali, titingin din ako sa inyo. Kasi, tinuro ko si Brother James. Sila yung nakaturo kay Brother James, 2. Pero ilan yung nakaturo sa akin? 3. Diba? Dapat pag tumuro ka, ganyan yung may lahat ng daliri mo. Para sigurado walang balik sa'yo. Pero wala naman tumuturo. Ikaw, Brad, walang ganon. Laging ganyan, di ba, Brad? Ibig sabihin, pinapatunayan, kung 2 turo mo sa taong yon, mas marami kang may tuturo sa'yo. Yung kataong kausap mo. Diba? Kaya, hindi ka pwede magturo ng ganun mga bagay. Kasi nga, pag nagturo ka sa isang tao, siguraduhin mo, yung taong yun, wala rin nakita sa'yo. Kasi sigurado, pag nagturo ka, may makikita sa'yo. Kaya, ayaw ko magturo eh. Kasi bakit? Kasi takot akong bumalik sa akin yung bagay na kasi hindi nga ako perfectong tao. Pero ganun pa man, halimbawa, nagkamali si pastor, may ginawang pagkakamali. Diba? Kasi brother's keeper. Paano natin pairalin? Meron tayong tamang kapahayagan. Diba? Pero dapat hindi tayo mauwi bilang mamamatay tao. Diba? Ay tamang tinuturo ang mensahe. O ngayon, unahin ko, nagkamali ako. Okay, bigay ako ng quote, sis. Dito muna, scripture muna, sis. Talatak muna tayo. 1 Timothy chapter 5:19. Bible muna tayo, tapos punta tayo sa message. Tingnan natin, ha? Unang Timoteo 5:19. So, ngayon, ibang putahe yung kakainin natin. Medyo matalas, ha? Medyo susugat dito ng konti. Pero pagkatapos ito, gagamutin naman ng Diyos yan eh. Okay, ano sabi dito ni Pablo? Sabi ni Timothy, dito sa kanyang sulat, laban sa matanda ay huwag kang tatanggap ng sumbong maliban sa 2 o 3 saksi. Scriptures yan. Diba? Kasi pairali natin yung brother's keeper. Diba? Kapag daw yung matanda, kasi matanda yan, ano yan, mga manggagawa, kapag daw manggagawa ay mayroon daw sumbong o laban. Mayroong nagparating na sumbong. Halimbawa, mayroong nagparating kay Brother James, si Brother John Marie, nagparating tungkol sa manggagawa. Diba? Si Brother James, hindi pwedeng gamitin lang yung kailangan. 2. Tapos sabi niya, kung matibay yung reason, saka pupuntahan yung ministro, hindi susumbong sa church. Okay. Ang mangyayari doon, 3 sila, nakakita, hindi sabihin pali, 3 sinabihan ng kwento. Ang tawag doon, chismis yun. Hindi. Ang sabi ng Biblia, witness. Hindi naka-witness ng balita.
Yung nakasaksi, talaga mo na, nakita ni Brother Jomari, may nakakita pang isa, may nakakita pa. Hanggang sa tatlo. Oh, Brad, yung nakita mo, tama, yung si Pastor nagiinom, nakita namin. Nakita ko si Pastor nagiinom. Oh, teka Brad, huwag muna natin gawin yan kasi hindi pa matibay na ebidensya yan. Kasi sabi ng Bible, 2, 3. O, hintayin natin makita, may makakita pang uminom talaga. O, sabi naman ni Brother Rio, ay, Brad, nakita ko si Pastor, uminom. 2 na sila. Pwede na yun. O, hindi, sino yung pwede na yun? Hindi nyo sasabihin sa congregation yun. Kasi kung mahal nyo si Pastor, puntahan nyo ako. Yun ang Bible. O, tingnan natin yung message. Okay. Sa message tayo, sa question and answers, laws having a look, a shadow. Question and answer tayo, pamagat. Tingnan ko lang kung may Tagalog to, ha? Yan. Having a shadow. Ano ba yan? Book ba yan? Ano mo? Hindi, dito. Yan. Ayan, question and answer. Ayun, yung a shadow. Tumitaw na. Okay, sige. Question, may essences. O questions, ES, para limitaw agad. Ayan. Tapos ito. Tipo 05, yan. Paragraph 14. Okay, sabi dito ni Batabana, we believe in church government. Sabi niya, merong gobyerno ang iglesia, government. Diba? Kaya yung mga hindi naniniwalang may pastor pa, si Lord Jesus Christ ang pastor, ewan ko pa paano natin pag-iisipan to. No? Mahihirapan tayo dyan ipaliwanag to. Sabi dito, we believe in church government. And the government is order of the Holy Spirit in the Bible. The pastor is always ahead of the church. The pastor is always the God's elder in organization. You have to come to the bishop. Sabi niya, the Bible, there is no higher order in the Bible than the elders of the church. Just tell me where it's at. There is no higher order in the Bible for the church than the elder, which is the pastor. He's the highest order of the Bible. Okay, sabi niya, and then, if the elder don't receive any accusation, sabi niya, kung ang isang elder ay makatanggap ng isang akusasyon against your elder, unless is first be by 2 or 3 witnesses, no matter what anybody say about an elder, don't you believe it until you have 2 or 3 witnesses. And let them witnesses be tried first. Ngayon, may mga sumbong, kailangan mo na i-double check. And then, if that elder has done something wrong, naman na patunayan talaga nagkamali, and these 3 Holy Ghost witness, kailangan yung 3 witness, filled of the Holy Ghost. Ayan ang message. Kasi bakit kinakailangan? Kasi baka ma-misinterpret nila yan. Kasi pag may Holy Spirit, meron niyang divine love sa kanilang kapwa. Brother's keeper yan. Kasi ang purpose lang nila, hindi para sirain yung isang tao, kundi para sabi, dahil mahal nila isang tao, kaya nila sinasabi yun. Hindi para i-down yung tao, kundi para sabihin na mahal ka namin. Na, siyempre, bilang kami filled of the Holy Spirit, dahil nakita ka namin na ganito, talagang umiinom ka, sabi ganito, napatunayan, tapos hindi namin, may something wrong with me. Diba? So, dahil nga, yun isang bagay ito, kaya sabi niya, yun ay mga witness ng Holy Spirit. Sabi niya, has been tried. And prove that they're really done something to the elder, then go to the elder. Ano sabi? Hindi sinabing, go to the church. Go to the elder and the sin, openly rebuke him, see that others might see and take heed. Okay mga kapatid, dito sa loob ng church, we are not, hindi ito barkadahan. Hindi ito tropa-tropa. We are brothers and sisters. We are brothers and sisters keepers. Dapat maunawaan natin yan. Walang palakasan dito. Pag lumalakad ng tama, mahal natin. Pero pag lumalakad ng mali, hindi natin sabihin na hindi na natin mahal. Diba? We are brothers keepers kasi. Pero tandaan ninyo, nandito tayo, hindi dahil sa, kundi tayo ay nandito bilang kapatid ko si Brother James, kapatid ko ang sino man sa inyo.
Diba? Kung tama kayo, mahal ko kayo. Pag nagkamali, di sabihin, kukurik ko kayo, sasabihin ko sa inyo. Pero ang gagawin ko, sabi ni Brother Banam, pupuntahan niya yung taong nagkamali. Na ano yun? Sabihin, sekreto muna yun, pupuntahan niya yun, yung taong niya, sabi niya, at i-open review niya yun, sasabihin niya, sabi niya, Brad, nakita kita doon na ganito, ito yung kulay ng damit mo, di ba? O, tapos ngayon ganito, pag tinanggi niya yun, di ba? May problema yung tao yun. Ngayon, pag sinabi niyang inopen niya yun, ngayon, Brad, nagawa ko talaga yun. Sabi ng brother, Pastor, ako pinapatawad ko po kayo. Tapos sabi dito, open review that others might see and take heed. Okay. Okay, sabi pa dito, okay sis, another quote, ayun, ganun po yung mga kapatid. Yung sabihin, pag tayo ay brother's keeper, tama yung kapahayan na nakuha mo, tama yung revelation na nakuha natin mga kapatid, mag-iingat tayo kasi baka mamaya, sinasabi natin, natanggap natin ang misahe, pero hindi natin alam, lumalakad pala tayo sa spirit ni Cain. Diba? Kung meron tayong tamang kapahayagan, tamang understanding, double check natin yung motive natin. Diba? Kapag meron tayong nakita sa isang mali sa isang kapatid, make sure kung ano yung motibo mo. Diba? Yung bang motibo mo, pagmamahal ba yun sa isang kapatid? Tingnan mo mabuti, baka maya hindi mo alam, pinapatay mo na yung kapatid mo, buhay pa, pero sa paningin ng isang tao, patay na. Alam mo yung hindi ka pa nakikita, sino ba yung pasudyo na yan? Dahil nga kinukwento nila puro mali, nung nakita ka, yan pala si pasudyo. O, di ba? Hindi mo makakilala yung tao, sa kanila, sirang-sira ka na. Bakit sa paningin nila, patay ka na. O, di ba? Pero pagka nagkukwento ka ng mga gagandang bagay, gusto ko makilala yung pastor nyo na dyan. O nakita ka, siya pala ang pastor nyo. Tama nga yung sinasabi mo, Brad. O, di ba? Bakit? Sasabihin ko, bakit ba? Ano ba nangyari? Kasi, kinukwento kayo sa akin ni Brad na kayo daw po yung ganito. Di ba? Ikaw matutuwa ka. Brad, salamat kasi, di ba? Pero pagka kinukwento sa iyo yung mga negative side, di ba? Ano ginagawa sa inyo? Pinapatay ka nun. Tapos, maglilingkod ka. Nasamba ka sa Diyos. Sabi di ba, hindi nilingap ng Diyos ang akin ni Cain. Kamanglaw ang kanyang mukha. Tapos nakita niya, pinagpapala ng Diyos si Abel. Teka muna, parehas kami Mesias believer Ba't siya lang ang pinagpapala? Check your heart. Check mo puso mo. Diba? Kasi ang tamang naglilingkod, may pagmamahal sa kanyang kapatid. Diba? Kahit sabihin mo nagkamali yan, may ano yan, kung tama dyan, di ba? Ang tamang ano dyan ay tingnan mo mabuti yung iyong puso sa walang masama sa pagsabang. Tingnan mo, Panginoon, ito pong nakita ko, tama ba to? Ito ba inggit? O dapat mangibabaw sa akin, mahal ko po yung tao. Di ba? Pag mahal mo yung tao, di ba? Pag nakita mo yun, kung mahal mo siya, mag-iingat ka kasi mas maganda hanggang maaari mas maganda kung yung dalawa lang nakakaalam. Kasi pag may mga tao ang sinabihan, hindi yung brother's keeper. Ang tunay na brother's keeper, sister's keeper, pag may nakita kang isang bagay, direct ka na agad sa isang tao. Mahirap po yung pasa-pasa. Pinasa mo sa kabila, alam mo si sister, putulan naman daliri Pagpasok ni sister doon sa isa, pagkwento na sa isa, si sister, nabalitaan mo, baka saan galing? Galing dito kay sister ganito. Ito sabi niya, si sister daw naputulan ng paa. Lipat na naman si sister. Yung nakasabi niya paa. Alam mo ba sister? Sabi ni sister. Yung pangalawa ng kwento, si sister daw naputulan ng binte. Anong ibig sabihin doon? Mahirap pagsalin-salin. Kasi bawat isa, merong mga interpretation. Hanggang pag hindi sa dulo, patay na si sister. Pero, ang sinabi lang naman ng una, putol yung isang daliri. Simple lang, pero may lesson yan. Yun na ibig sabihin na kasi yun nga yung sinasabi natin, kaya minsan nagtatimes naman tayo, nag-offering tayo, nagsisikap tayo dito, pero mamaya baka yun ang kulang.
Kasi hindi nilingap ng Diyos si Cain dahil nga pinatay niya yung kanyang kapatid, nagselo siya, di ba? Iba yung motibo niya, parang sa tingin niya, gusto niya, siya yung pupurihin, siya lang yung magaling, di ba? Parang ganun po yung spirit na yung mga kapatid, pero hindi ganun dapat. Okay, another quote pa, sa Hebrew chapter 7, number 2. Message tayo. Medyo mahaba ito. Pero tingnan natin sis kami Tagalog ha, para hindi na tayo mag-translate. Sige, type mo muna yung Hebrew, like chapter 7. Yan, number 2. Tama yun, yan. Tapos, ano mo sa Tagalog? Tingnan natin kung meron. Dito sa bilog. Ayan, meron pala niya shortcut. Paragraph 278. Ayan, Tagalog, reklamo. Yung sabihin niyan, accusation, ha? Okay, taas ko. Samantala kung may anumang reklamo laban sa sinumang membro. Ayan, Tagalog ko na. May reklamo. Kung may reklamo ang isang membro laban sa isa pa, o kung may mga bagay na mali, dapat niyong puntahan ang kapatid na yon. Message yan. Okay? Kung meron kayong nakita niyo yung kapatid niyo, nagkamali, okay? Para mas maganda, sariwa pa, puntahan niyo kagad yung taong yon, diba? Yung sabi niyo, para i-double check niyo kung tama pa yung naglalaro sa isipan natin na mamaya hindi mo alam, halimbawa, o nagkataon may problema si brother, no? Kaya pala naging ganon, so nagigiba yung ating unawa, siyempre, kaya pala naging ganon kasi nga may ginadala. Okay, kaya sabi dito, kung meron daw reklamo yung isang kapatiran, membro sa isa pa, ay kung may mga bagay na mali, dapat niyong puntahan ang kapatid na yon. Okay, hindi solusyon. Okay, hindi dapat pinag-uusapan yung mga bagay na mali ng isang kapatid. Mas maganda kung mag-uusap tayo. Sabi ni Father niya, may quote si Father Banam, mas maganda ang pinag-uusapan yung mga kabuti ang ginagawa ng isang kapatid kaysa pag-usapan yung mga bagay na mali. Kasi walang mapupuntahan. Bakit ko sinasabi? Kasi basura yan. Ang isang basura, dumi yan Hindi natin kailangan yan. Iniipon, kinatamba. Anong nangyari? Kaya nga iniipon natin yung mga basura. Di ba? Basura yan Mas maganda kung tayo mag-uusap sa isang kapatid, yung mabuting bagay. Kasi mabuti yun Good yun Hindi yan basura. O ngayon, kung meron tayo, sabi dito ni Father Banam, kung meron tayong isang reklamo sa isang kapatid, mas magandang puntahan mo na lang. Halimbawa, nakita ko si Father James, meron akong isang bagay na nakita sa kanya. Nakita ko tumagay doon sa tindahan, nakita ko. Hindi ko kailangan sabihin kay Father John Marie, alam mo Father John Marie, nakita ko si Father James, tumagay ng red horse. Ayun, lakas ng sipa ng kabayo Ngayon, mangyayari doon, kung mahina yung kapatid na sinabihan ko. O, diba? Sabi ng kwento niya, tumagay daw si Father James ng 4x4. Mas matindi na yung ilaw. Sabi ni Father James, hindi naman ako minom ng gin. Red horse lang. O, diba? Pero, yung ba'y tama? Hindi. Pero kung sinabi ko, nakita ko si Father James, nakita ko, nagkawang-gawa siya, nagbigay tumulong siya doon sa mga, may mga namamalimos, nakita ko yung puso ni Brad, nagbigay. Yung kukwento ko na Father John Marie yun. Kasi bakit? Mabibless si Father John Marie, pag narinig niya yung buhay ni Father James, na ginagawa niya, bakit? Kasi magiging hamon sa kanya yon. Kasi bakit? Magiging dagdag kalakasan pa sa kanya yon. Pero kung kukwento ko yung mga bagay na negative, diba? Kung mahal ko si Father James, hindi ko sasabihin yun sa iba. Ang gagawin ko, pupuntahan ko si Father James, diba? Kaya yung ibang mga nakikinig ng mga pinag-uusapan, kunwari, ilan tayo involved dito, tapos biglang pumutok yan, sinabihan yung iba, tingnan mo, mali motibo nun. Siniraan yung iba, siya lang ang tama. Siyang magaling doon sa paningin ng mga chinismis. Kaya laging ganun ang nangyayari. Mas magaling yung chismis, siya doon sa mga involved doon sa nag-usap-usap. Diba? Naging magaling kasi bakit? Brad, alam mo ba? Pinag-usapan ka namin doon. Diba? Tapos sabi niya, ikaw yung laman na aming usapan. Sabi dito, alam mo ba, ganito yung sinasabi namin doon Parang nilalabas niya yung sarili niya doon Magalit ka sa kanila, Brad.
Ano yun? Hindi yun pagpapatay ng isang physical, pero pinapatay mo ang iyong kapatid. Diba? Minsan, sa galit, magagalit ka na. Pag nakita mo si brother, diba? Hindi pa nga nakakaupo, uusok na agad yung ano mo, kaya nangyayari no, sobrang galit ka na. Kasi nga, bakit? Mali yung balitang dumating sa'yo. No? Kaya gusto mo, makita mo si brother, parang gusto mo na rin patayin. Kasi nga, bakit? Kasi nga, mali nga yung formation. Ang sinasabi namin sa akin, kung may reklamo tayo, mas magandang puntahan mo na lang yung kapatid na yon. Kaya kayo mismo, at kausapin siya, ikaw at siya lang. Okay? Kaya minsan ganyan ang ginagawa natin eh. Diba? Kahit hindi ako yung nagkamali, bilang pastor, Brad, double check lang ha, kasi doon nakating sa aking balita, pero hindi ibig sabihin, chismis ako, Brad. Kasi doon gusto lang, kasi nahihiya din yung kapatid eh, pero gaano katotoo yung ganito. Diba? Pwede yun. Kasi pero sabihin, kung kaya mo naman pumunta, puntahan mo na lang. Kung mahal mo yung kapatid, kahit anong sabihin niya, bahala na. Kahit anong sabihin niya sa akin, sabihin man lang, at least, kahit dalawa lang, magalit man siya, sa'yo lang, di ba? Nasabi mo yung totoo. Alam mo, Brad, mahal kita eh, bilang kapatid eh, ng Panginoon eh. Kaya nga hindi ko muna to pinaalam sa iba, tayong dalawa lang eh. O, di ba? Yun ang sinasabi, nung kausapin mo siya lang. Pagkatapos, kung ayaw nila itong tanggapin, kung gano'n, dapat nyo nang gawin ang susunod. O, meron kasing pangalawang hakbang. Ang importante, bilang believer ka, nakita mo yung kapatid, gawin mo muna yung part mo. Pero ginawa mo yung part mo, move tayo sa pangalawa. Okay? Pangalawang move. O, ano sabi? Susunod na bagay, dalhin nyo siya, ang isa sa mga diakono, kung sino man. Magsama ka ng pulis. Ano yung pulis? Manggagawa. O, ang sabihin mo, Pastor, pumunta ako kay Brad eh. Sinabi ko po sa kanya yung ganito. O, nasabi niya, ay, ayaw kong aminin, Pastor eh. O, di ganito. O, sige. Sama mo si ganito. Punta kayo ulit doon. O, sabi? Sama mo yung diakono o sino man at magpasama kayo sa kapatid na yon. O, pagkatapos, kung hindi niya kayo tanggapin, dalawa na kayo. O, ano sabi? Saka kayo pumunta dito at sabihin sa iglesia, o ngayon, ayaw pa rin niya makinig, tatayo na kayong dalawa, mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si brother, may ginawa po siya. Pinuntahan ko po unang hakbang, according to the Bible, according to the message, puntahan mo yung isang kapatid. Pinawa ko po yun. Ngayon, hindi na po ako tinanggap, pinaliwala niya ako, kaya sinasama po ako ng pinalam ko ay pastor, kung sama po ako ng isang manggagawa, hindi pa rin po tinanggap. Kaya nandito po kami dalawa ng manggagawa at saka ako po, yun po yun, tinanggihan po kami dalawa. O ngayon, ano sabi? O sabihin sa iglesia, ngayon kung ang iglesia, kung ayaw pa rin niya tanggapin ang sinasabi ng iglesia, buong church na yun. Diba? Involved na. Ayan nga sabi ng Biblia, ipalagay mo isa sa iyang pagano, isang publikano. Ganun niya. Ano ibig sabihin ng pagano? Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin yan, hindi yung believers. Mabigat na yan. Diba? Kasi ang isang tunay na mananampalataya, malinaw ang iyong understanding sa message. Kapag pinuntahan ka na yung kapatid, hindi mo babaliwalain yan. Kasi bakit? Kasi Diyos yan eh. Ang Diyos kumikilos sa prosesong yan. Ngayon, pag ayaw mong tanggapin yung kapatid mo na yan, magsasama yan ng iba at ayaw ka pa rin tanggapin, o ngayon, paalam sa church yan, tapos binigyan ng pangatlong pagkakataon. Yung church na ang nagbigay, bigay ng sulat. O, kaming buong church dito, no? Pinapabot namin sa iyo. Ito yung last, huling bagay. No? Ngayon, hindi niya yun tinanggap. O sabi nito, ipalagay na lang natin na hindi pag-ano siya. Sabi, huwag na lang isipin na naging kapatid natin siya kahit minsan. Pag-ano eh. O, di ba? O ngayon, sa 200, okay, sabi nyo, at ang sinumang tao na nakakaalam na ang isang tao ay may pagkakasala at hindi mo sila pinuntahan at kakusapin kung gayon ay bahagi ka ng iglesia ng Diyos na mananagot para sa pagsalangsang ngayon. Siya nga, at kung ang sinuman ay may reklamo laban sa isang diakono, o sabi, kanina sa pastor, ngayon diakono, o laban sa isang diakono, o kung sino sa kanila sa iglesia, kailangan ng 3 tao. Huwag natin kakalimutan lagi yan. Kung binapatuloy, itutuloy sa iyong ministro,
Brad, meron ba kayong 3 witness? Sa mga bagay kasi puro kayo reklamo. Meron ba 3 witness? Kasi biblical yan. 3 tao ang dapat pumunta para magsabi sa maksisa, magagaling mismo sa bibig ng 2 o 3 saksi. Pumunta kayo, sabihin sa pastor na may reklamo kayo laban sa inyong diakono. Ayan nga, kung may reklamo kayo laban sa isang diakono, na ang diakonong ito ay hindi tapat, hindi sakdal, nararapat kasi na ang may katungkulan bilang diakono ay walang kapintasan at walang makita sa kanyang kapintasan, at kung may malaman ng kongregasyon na hindi ginagawa ng diakono ang nakaatang na tungkulin, sabi niya, may magsasamang dapat na 3, idudulog ito sa pastor o lalapit naman sa ministro. Sabi niya, papakiusapan ng ang diakono na manatili sa kanyang tahanan sa gabing iyon, at pagkatapos ang pastor pupunta sa harap at titipunin ang kongregasyon upang pag-usapan ng reklamo, at kung iboboto ng kongregasyon na magpatuloy ang diakono o pag napagkaisahan nila na sige, manatili siya kung ano man yung nagawa niyang pagkakamali, kung humingi ng sorry, patawarin. O sabi, pag-usapan, ano ba, tatanggalin ba natin o ipagpapatuloy? Magpapatuloy ang diakono kung siya ay ibobotong malais ang diakono, maalis ang diakono, mismong gabing ding yun ay mag-aaral sila ng panibagong diakono. Kita nyo? Sa makatuwid, hindi lang sa isang tao nakasalalay ang bagay na ito. Mayorya dapat. Okay? Dapat major, di ba? Dapat, majority. Siya nga po, kung 20 ang bumoto para sa kanya at 21 ang bumoto laban sa kanya, lamang yung 21, maalis siya. O magpapatuloy kapag baliktad naman ang boto. Kita nyo? Ayan nga ang kapangyarihan ng lokal na iglesia. At ayan nga, may karapatang maglabas sa loobin ang bawat membro sa iglesia. Diba? Kaya nga pagka, sabi nito, diba? Pagka hindi pinakinggan ng ministro, ang kapatiran sa church na, pag bumalik yung tao, hindi na si pastor magsasalita doon, membro na. Isa-isa na sila, Brad, kasi ganito yung mo diba? Hindi yung haharap sa kanya. O pagka naman humingi siya ng tawad, tanggap siya ng iglesia, pero haharapin niya yung sasabihin ng kongregasyon. Kung mayroon mang mangyayari na problema, maaari silang agad na magtipon-tipon. Basta siguraduhin lang nilang dumulog sa harapan ng Diyos upang lubos silang makatiyak na walang hadlang sa pagkilos sa iglesia. O, sa kabila na yan, ang buo at itong kapahamalaan ng iglesia ay na ang pastor. Basahin nyo yun sa Biblia, tingnan nyo kung hindi yun kaisa ng Biblia. Yun na nga yung ganun nga sabi. Walang mas mataas pa sa matanda sa iglesia. Wala nga akong anumang kinalaman sa kung anumang gawin dito ni kapatid ni Bill. Si Brother ni Bill po yung pastor doon sa Branham Tabernacle. Nasa inyo na yan at ni kapatid ni Bill. Kung gustong mangaroon ni Brother ni Bill sa doktrina ng saksi ng Jehovah, sa kanya na yon at sa inyo. Bahala kayo. Kung nangangal si Jimber Brother ni Bill ng Jehovah Witness teaching, kung nasisikmuran yung kainin nyo, nasa sa inyo yun. Sabi doon. Diba? Kasi kinatanggap nyo kita nyo, kung gusto niyo ipangaral ang anumang gusto niya, nasa pagitan nyo na yan. Yon at niya. Gayun ngayon, kung buboto ang kongregasyon para panatilihin siya roon, para ipangaral yon, ayos lang yon, nasa kanya yon. Ang tanging bagay lang na may kinalaman ako ay ako ang magmamayari ng lugar na ito. At kung may mga bagay-bagay na kailangan ang pansin ko, gaya ng gusto nilang pababain ng pastor. Kung gusto pababain ng pastor, diba? May mga taong gusto pababain ng pastor at nais nilang pagbutuan yun, ayan nga, hindi nyo maaaring hilingin sa isang diakono ang pangunahan kayo sa bagay na yan. Puntahan nyo ako para makausap niyo ako, sabi ni Brother Branham. Sabihin, mas matanda sa kay Brother Neville. Pupuntahan ko kayo, sabihin kung gusto nyo pababain ng pastor, sabihin nyo sa akin kung bakit may nagawa ba siya kung ano man. Sabi niya, nahuli namin siyang lasing. Nahuli namin siyang ganito ginawa o gawa ng bagay na hindi tama. May 3 saksi. Ba kayo riyan? Sabi niya, mayroon kami. Kailangan ng munang mapatunayan tama ang mga saksi. Huwag kayong tatanggap ng anong sumbong laban sa matanda sa iglesia. Scripture kanina binasa natin. Liban sa 2-3 saksi at subukin muna sila kung mayroong patunay laban sa matanda. Pagkatapos ay dapat kayong manumpa na nakita nyo talaga at patunayan nyo nakita nyo talaga. Pagkatapos na magawa nyo yun na ang nagkasala ay palalahanan sa harapan na mali ito, sa kanyo sabihin, kongregasyon, gusto nyo po bang palitan ang inyong pastor? At kung bubotong kongregasyon na patawarin siya, ayan pa siya magpatuloy, yun dapat ang masunod. Kita nyo? Ganun niya. Hindi ba tama lang yun? Sabi niya, hindi ba't ganun dapat ang pamamalakan sa iglesia? Gayon nga ang sinasabi. Wala tayo rito obispo, katiwala o lupon ng iba pa. Nalaga na lang ng isang ito at may nakatang na malaking kapangyarihan. Walang sino man dito ang may kapangyarihan maliban sa banal na espiritu. Siya ang nagtatalaga
at kinikilala natin siya bilang ang mayorya, ang anumang pasya ng mga tao. Ayan nga, matapos na ganito ang papiling gawain ng isang panig at kabila naman ay ganoon, at mananalo ang kabilang panig na yon, ang panig na natalo, anong gagawin nila? Ay kung natalo, kunwari, bumoto, gusto pang bumalik, 60, 40 lang inayuan. O anong gagawin ng mga natalo? O, dapat silang sumama sa iba pa sa kanila. Dapat sumang-ayon na rin kayo kung ano yung napagsunduan. Hindi yung parang, malis na tayo dyan kasi, di ba? O, mali yun. O, ay sabihin, napagbutuhan. O, ayaw tanggapin na yun ng the voice of God. O, tapos natalo na nga, hindi pa rin sila, hindi ka sumang-ayon sa mga dapat, kaya nga, di ba, sa butuhan, di ba, sa Amerika, pag naglalabanan yan, matindi. Pero pag nanalo na ito, itong natalo, tahimik na yan. Ang nangyari yan, pumapanig na lang yan sa nanalo. Dito lang sa Pilipinas, hindi. So, sa Amerika, mabilis silang maka-overcome, di ba? O, papanig kami sa inyo pagka ng Espiritu Santo gumagawa ng pasya. Kasi alam ng mga believers dapat, kahit matalo yung kanilang boto, alam nila, ay, Diyos ang nagtalaga niyan. Diyos ang tao pumili. Kasi tao lang pumili O baga, dapat respect pa rin yun. So, yan yung tinatawag nating brother's keeper, no? O, dapat marunong tayong ano na yan. Okay, ano pa yung next? Okay, taas pa natin sis. Okay, katulad na lang ng mga okay, siguro, ano na natin to. So, yun po isang bagay mga kapatid. So, Bible tayo sis. Matthew chapter 18. Okay, Matthew chapter 18 tayo. 18, 15. Mateo 18. Matthew. Yeah. 18 verse 15. Okay, si Lord po nang sabi nito, ha? Tingnan natin. At kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, pumaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa. Kaya dito yung kinuha ng message, okay? Mag-isa, puntahan mo. Kung ikaw ay pakinggan niya, ay nawagagi ka sa iyong kapatid. Tatapwat, kung hindi ka niya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawat salita. 17. At kung ayaw niya pakinggan, message yan, tsaka Bible, di ba? Kung ayaw niya pakinggan, sila ay sabihin mo sa iglesia, at kung ayaw rin niya pakinggan ng iglesia, ipalagay mo siya katulad siya ng hintil na maniningil ng buhay. Pag sinabing hintil, hindi ang believers. 18. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang talian ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. So dapat makita ng kongregasyon, ng church, kung anong posisyon ng iglesia. Diba? Hindi yung hindi natin alam kung anong posisyon. Kaya nga lagi natin sinasabi, kung aalis kayo sa church, magpaalam kayo ng maayos sa church. Kasi because church is the voice of God. Kasi pag walang paspas ng church, umalis kayo, diba? Yun nga lang lumabas sa loob ng church eh. Pag nasa loob ka ng church, you're safe. Diba? Ito yung safety zone eh. Diba? Safety zone to eh. Eh pag lumabas ka dito, kaya nga, magpaalam ka. Kasi bakit? Pag lumabas ka, wala na kami pananagutan. Kasi lumabas ka sa safety zone eh. Ang dugo ng Panginoon, nandito sa loob ng iglesia. Pag lumabas ka sa dugo ng Panginoon, wala ka na, hindi ka na, makikita mo na yung salot, yung mga langaw, di ba? Yung mga dugo. Pero pag nasunod ka sa loob ng gosen, walang salot na doon mga kapatid. Kasi bakit? Kasi nga, dahil nga, merong ang tawag ito, tayo po ay nasa safety zone. Okay. So, another quote is, sa message na token. So, marami yung token na yan. Pero tingnan natin sa 1963. Tagalog kasi yung ano mo. Yeah. Sa book mo tingnan. Nandiyo ka dito. Tapos type mo to, okay. Ay, Tagalog pa rin eh.
Kabila. Galog pala eh. Sa bilog. Sa bilog. Kabila. Ayan, dyan. Ang token. 1963, 0901. Yung yung dito. Alam. I-click mo muna sis. Para makita ko yung 63. Yung pinakauna yata. Yung pinakauna. Yan. Tapos paragraph 355. 355. 3. Ah, 355. Okay, pag-click na. Yan. Okay, sabi dito, Paul tell us that the blood speaks. Yan, namatay nga si Cain. Sabi niya, na dugo daw ay nagsasalita that anyone knows that the blood is actually himself. So, cannot speak is a chemistry. Is that right? Sabi niya, how many knows that the blood speak? If you want to put that down, in Genesis chapter 4 verse 10, God said, what about your brother? Sabi niya, said, his blood cried from the earth. Sumisigaw daw yung against you, nalalaban daw kay Cain. That's right. His blood is speaking. Hallelujah. God said, what about him? He said, I'm my brother's keeper. So, hindi daw sa tagapag-alaga said, and his blood is crying out. His blood is crying out. Is a token that he had been killed. Okay? His blood was crying out against him. Umiyak yung dugo ni Cain dahil sa pinatay siya ng kanyang kapatid. Now, if you get that in Genesis 4:10, and then in Hebrew chapter 12:24, start reading in Hebrew chapter 10:12-24, said the blood Jesus speaketh better things than that of Abel. See Abel. Okay, see Abel, he was a righteous man. He died, namatay. He died innocent because he was in the way. Lumakad siya sa tamang daan. He was in the way, standing for the real revelation he had. No? He spoke, he cried out. The justice blood of Abel cried out against Cain. Okay, last quote, sabi niya, but the blood of Jesus Christ not only cried out, he redeemed. Pagdating kay Jesus Christ, na namatay yun siya, tumulo ang dugo niya, hindi lang siya umiiyak, kundi ito ay mayroong kalakip na katubusan. Amen. Is to speak at better things. Ito ay nangungusap ng mas mainam sa dugo ni Cain, ay ni Abel. It makes you sons and daughters of God. Okay? Pero yung sigaw na yun ay tumisigaw yun sa mga pumatay sa kanya. Okay? Pero sabi niya na tayo ay ginagawa ng mga anak at anak ng babae ng Diyos. He hides you from the right of God. Itinago tayo ng Diyos sa galit ng Diyos. Di ba? See, the blood of Abel could not hide Cain. Hindi may tago ng dugo ni Abel si Cain, kaya nakikita ng Diyos. Di ba? Sabihin, kung si Cain ay tipo ng isang mananampalataya na walang kapahayagan, mali yung kanyang kapahayagan, sabihin niya, paano niya pinapatay yung kanyang, sabihin spiritual speaking. Okay? Sabi niya, but the blood of Jesus Christ, Amen. Okay. So, yan po yung sabay. Talon tayo, sis, 3 talata na lang. At medyo, gano'n na tayo. Bago tayo sa Bible. Bible. 1 John chapter 1. Unang mo, baba. Baba pa. 1 John chapter 1 verse 10. Okay. Sabi dito, kung sinasabi natin tayo hindi nagkakasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. Okay. Paano? What then yan? Teka. Parang mali yung talata ako. Praise God.
Okay, verse 8 pala muna. Verse 8. Okay, sabi nito, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan mula sa atin kung ipinapayag natin ang ating mga kasalanan. Okay, parang iwan natin siguro yan. Subukan natin sa 1 John 3. Talon tayo ng 1 John 3. Para malayo doon sa ating topic. Okay, 1 John, next chapter. Yan, 3 verse 11. Sabi kayo, sapagkat ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula, na mga kaibigan tayo sa isa't isa. We are brother's keeper, love one another. Hindi gaya ni Cain, yan, Cain, na siya'y sama-sama at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Bakit siya kasi selos, inggit, diba? Siya na lang lagi ang pinupuri, diba? Pinagpapala ni Lord. O ano nangyari? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Huwag kayong magngangtaka, mga kapatid, kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan. Nalalaman natin, tayo'y nangalipat na sa buhay ng mula sa kamatayan, sapagkat tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Dito, ang sino mang napupuo sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pananahanan ng buhay na walang hanggan. O hindi daw pinananahanan. Alam natin daw, ang mga tao mamamatay. Hindi naman sabi natin, hindi naman daw mamamatay tao. Pero we're not talking about in literal mamamatay tao. Kasi sinabi ko na kanina, yung mga bagay na sinasabi kanina sa mensahe, yung isang bagay na may nakita ka, basta yung mga bagay na yung mga bagay na negative side, no? Na isang tao, isang kapatid, at tawag ito ay hindi mo narekta yung isang tao, nagpasalin-salin pa ito ng kwento, papapakita yan na hindi yan pag-ibig. Yan po ang nagpapakita, sabi according to the Bible, in the message, yan po ay mamamatay tao. Okay? Kaya the best, kung meron tayong parang safe, mga kapatid, at tama yung motibo mo at mahal mo yung tao, direkta mo na lang siya, direktahin mo na lang. Halimbawa, ako, may tanong ko kay Brother David, direktahin ko na kay Brother David. Hindi ko na kailangan pa tanongin ko pa si Brother James. Diba? Kasi hindi naman si Brother David si Brother James eh. Ang mga kasagot ng mga bagay na gusto kong malaman kay Brother David, siya, hindi si Brother James. Okay? Kasi, kaya direct ka na doon. Kaya, sabihin, kung tama yung motibo natin, kung nakatanggal tayo ng kapayagan natin, kasi kung tamang kapayagan, meron kang pag-ibig sa iyong kapatid. Pag meron kang pag-ibig sa iyong kapatid, siyempre, lagi mong iniisip yung mga bagay na kabutihan, mga bagay na hindi siya matitigil sa iyo. Kasi bakit ko sinasabi? Kasi nag-iingat din tayo, baka mamaya, yung taong mahina ay, di ba, nakasulat din yan eh, na ang taong pinagmumulan ng mga kinatisusuran, mas maganda pa ibitin ng kanyang leeg, itapon sa dagat. O, sabi yun ng Bible yan, di ba? Yun ang ano doon. Kaya, sabihin, mas maganda, para both side, mas maganda, puntahan na lang niya yung tao na yon. Kasi yun ang pinaka-safe talaga. Pero kung mabuting bagay, hindi naman chismis yung mga mabubuting bagay na ginagawa ng kapatid, kahit malaman pa niya yan, natutuwa yun. Kasi bakit? Ay, kinichismis ako kasi gumawa ako ng mabuti. Di ba, ikaw proud ka kahit chismis ka eh. O, diba? Subukan mo yung chismis yung mga mabuting bagay. Di ba? Ngiti ka pa. Ganun. O, di ba? Eh, Brad, pogi ka daw. Sabi ni Brad eh, kinakakalat ko. Ganun. Di ba? Pogi ka daw, Brad eh. O, di ba? Sabihin, yun ang isang bagay na hindi chismis yung Brad. Totoo talaga yun. Di ba? O. Ang bait-bait daw ni Brad eh. O, diba? Proud na proud ka eh. Ngiting-ngiti ka, diba? Pagdating nila, yun na ba yung kinakwento nyo? Oo. O, diba? Pagdating nila, buhay na buhay ka sa paningin nila. Pagka chismis yan, naglalakad ka pa lang, patay ka na sa harapan nila eh. Yan pa yung... Kasi nga, binenta ka na eh. O, medyo hindi maganda po yun. Kaya nga, sabihin, kung meron man tayong ikukwento, sabi ba diba na, kung meron tayong ikukwento sa isang tao, yung mga mabuting bagay na meron siya. At yung mga pangit, huwag na natin yung kwento. Naalala ko minsan,
May isang kapatid tayo, kinausap ko yun, kinumpronta ko siya. Kasama yung kanyang asawa. Dahil nga marami ako narinig na balita, kinumpronta ko na yung tao. Kaya pagka-pronta ko sa kanya, kinausap ko masinsinan, kaharap ng kanyang asawa, sabi ko, marami ako naririnig. Hindi lang sa loob ng church, yung mga nakapaligid sa inyo, mga nakapaligid din ang kapitbahay ng mga unbelievers. Ang sinabi ko, pero hindi ko nag-iisa-isahin yun. Kasi yung mga bagay na narinig ko, hindi mabubuti. Sabi ko, basura lang yan. Hindi ako interesado sa basura. Sabi ko, kilala mo yung sarili mo, baguhin mo na lang. Ganun ako magsalita sa isang tao. Hindi ako interesado sa mga pangit na hindi magandang balita. Kasi nasanay ako sa mensahe, hinubog ako ng mensahe. Pag mali ng isang tao, hindi ko yung kailangan pagpilitan. Kasi mali yung basura yan eh. Pero pag tama, isa-isahin ko yun. Nakalista pa ba? Ito yung ginawa ko. Naging matulungin ka raw. Tapos ang dami ka raw na nagulungan. Pero paano kung sa labas pa lang, sila na yung patotoo mo eh. Ba't ko pa kailangan ko pa yung sabihin, nahihiya ako bilang Kristiyano. Nasabihin ko yung mga negative side ng isang kapatid ko. Hindi ako proud. Pero pagka mabuting bagay na babalitaan ko, pumapalakpakan tenga ko kasi bakit? Patunto ko kasi bakit? Ay, dyan nasisimba yan. Dyan sa Bride of Jesus Christ. Capstone meaning Capstone believers. Ay, proud ka, di ba? Ay, totoo talaga yung aming pananampalataya. Pero pag nakakarinig ka ng mga ganyan, di ba, anong mangyari? Parang nakakahiya. Parang gusto mo, tanggalin mo na yung karatula sa labas eh. Yan po yun. Kaya nga, ako bilang ministro, gundin nawa ang sanayin nyo sa sarili nyo. Pero may mga bagay kayong basura, sasabihin nyo sa isang tao, huwag nyo na lang pong ituloy. Lalangawin. Mas maganda kung magkakalat tayo ng mabuting mga bagay. Kasi kahit naman ako, sabi ko nga, hindi naman din ako perfecto eh. Diba? Pero kung sasabihin nyo yung mga bagay na mabubuti ng ginagawa ko, siguro magiging pagpapala yun sa lahat. Kasi gano'n na lang, pag basura, huwag na lang natin i-entertain. Diba? Pagka meron nagsalin sa inyo ng kwento, Brad, mas maganda, sabihin mo na lang doon kay Brad. Sis, mas maganda, sabihin mo na lang kay sis, kung hindi mo kaya, gusto mo samahan kita. Yan ang brother's keeper. Diba? Makakatulong ka eh. Kasi ang gusto mo, maayos yung kapatid na yon, diba? Para maging maayos yung pagsamba natin. So, gusto niyo ba, magsasamba tayo, may dalawang klase, isa, tinatanggap ng Panginoon yung pagsamba, yung isa, hindi. Diba, mas gusto natin, kaya minsan, hindi nagpaparanda ng Panginoon, wala sa kalagitnaan natin. Kasi bakit? Kasi nga, hindi tayo one accord eh. Sa upper room, bumaba ang Espiritu Santo sa loob ng 50 days, sila ng apuspos. Walang isa doon na hindi na apuspos. Kasi bakit? Nagkaroon sila ng one unity. Diba? Nagkaroon sila ng one accord. Lahat ng kamalian ng bawat isa, natanggap nila yon. Alam ba, kung tanggap yung kamalian ko, huwag nyo titingnan yung kamalian ko. Ayaan nyo ang Diyos ang mag-perfect sa akin. Diba? Ganun din naman ako eh. Kung mag-uusap tayo ngayon sabihan tayo ng maraming mga mali. Pero sabi ko, hindi nga yan, hindi yan ang Kasi ang Diyos po ang nagsasakdal sa atin. Walang sino man sa atin na pwede magsakdal, magsaayos sa isang kapwa-kapatid. Walang sino man tao na pwede magpabanal sa isang kapatid. Ang Diyos lang. Nandito tayo ngayon, kahit ako, nangangaral ako ng salita na Diyos, hindi ko sinasabing perfect na ako. Hindi ko sinasabing wala akong mali. May mali ako. Tao lang din ako. Diba? Pero yung mga na yan, sinisikap ko yan. At alam ng Diyos yan. Diba? Pero, huwag nyo naman ako i-down. Parang gano'n yan eh. Kaya nyo naman dapat gawin nyo. Ibangon nyo naman. Bangon nyo ako. Yun ang ibig sabihin doon. Kasi nadapat na nga ako eh. Ano nyo pa ako, diba? Kasi sabihin, yun ang brother's keeper mga. Kasi bakit? Kasi lahat tayo ay meron tayong karapatan. Hindi pa pwedeng wala tayong pakialam sa kapatid natin. Meron tayong pakialam. Tayo talaga pakialamero. Pero pakialamero, hindi pakialamero ng buhay na may buhay. Pakialamero tayo sa kapatid. Pag nakita natin nalalayo sa kalooban ng Diyos, may karapatan tayo magpaalala. Sis, Brad, reminders lang. Kasi ilang linggo ka nang di dadalo. Sis, ganito, di ba? Reminders lang. Hindi yung parang, kasi ang paalala lang naman tayo. Kasi bakit? Nagmamalasakit tayo sa mga kapatid eh. Ganmari gusto natin na mapagpaalala sa tayo lahat. At gusto natin, walang hindi maiwan. Kasi walang tao na ma-rapture na mamamatay tao.
Meron bang taong kinarapture ng Diyos, mamatay tao? Wala. Diba? So, yun po. Lesson yun. Kaya, simple lang po itong turo natin. Pero, ano ito, malalim na ito para mabigat na rin. Okay, last, kasi oras natin ay 1 p.m. na. John chapter 4. Next chapter. Diyan pa rin, first John pa rin. Okay, sabi dito, verse 7, last verse na to, sabi niya, mga minamahal, kaya nga si John the Beloved, di ba? Ang sabi niya sa mga mananampalataya, mga minamahal. Okay, meron bang nagmamahal na sinasaktan niya yung kanyang minamahal? Kaya nga sabi niya, mga minamahal. Mahirap sabihin niya, simple lang salita yan, mga minamahal. Pag sinabi mga minamahal, mahal ko kayong lahat. Wala akong gustong maiwan, wala akong gustong mawala. Gusto ko lahat tayo sama-sama. Pero hindi ko hawak ang buhay nyo. Pero mahal ko kayo. Diba? Yun ang ibig sabihin nun. Mga minamahal, mga kaibigan tayo. Dapat kung mahal ko kayo, mahalin nyo rin kaming lahat. Magmahalan tayong lahat sa isa't isa. Sapagat ang pag-ibig, pag nagmamahal ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang buktong na anak. Medyo sariwa kasi pagkabuhay ngayon, di ba? Yun ang reason kaya siya namatay. Kasi kaya siya namatay, isinugo ng Diyos ang kanyang buktong na anak sa sanlibutan, kasi pag-ibig ng Diyos yun eh. Diba? Masakit sa Diyos yun upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Natin ko ang pag-ibig. Hindi sa tayo umiibig sa Diyos, kundi siya ang unang umibig sa atin. Ang umibig sa atin ay sinugo ang kanyang anak na pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo ay iniibig ng Diyos ng gayon, ay nararapat na mga ibigan din tayo. Sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos, kung tayo'y nangagibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Dito'y nakikilala natin na tayo nananahan sa Kanya at siya nasa atin sapagkat binigyan na tayo ng kanyang Espiritu. May Espiritu ka. Kung nandiyan si Kristo, nandiyan ang Holy Spirit. Ano yung Espiritu Santo? Love, joy, peace, long-suffering. Diba? Ano ba yun? Yung lahat ng 9 fruits of the Holy Spirit. Pag nasa iyo yan, di ba? Hindi mo pwedeng hindi mahal ang kapatid mo eh. Hindi pwedeng wala kang joy sa kapatid mo. Kasi nandyan yan eh. Pero pag wala yan, wala ka talagang love sa isang tao. Wala kang brother's keeper sa isang tao. Wala kang pagmamalasakit sa iyong kapwa. Sabihin mo na lang, kung umalis siya, di umalis. Diba? Kung magalit siya, magalit. Hindi ganun ang katwiran. Kasi hanggang maaari, huwag nga dapat magalit eh. Kasi, di ba? Kasi iniwasan natin yung kasi we are brother's keeper. Pero pwede magalit. Pero isabihin nga, yung magalit na sa ibang paraan. Na yun nga yung sabi natin. That maaari iwasan natin. Kasi yun ang isang bagay na hindi maganda sa harapan ng Panginoon. Kasi parehas tayo sumasamba. Di ba? Kailangan gusto natin lahat tayo maging katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoon. So, dito sa loob ng church, pag nasa church po tayo, naglilingkod tayo, iwasan natin yung pagtingin natin sa asawa. Hindi tayo walang asawa dito. We're talking about spiritual speaking. After nito, balik tayo sa literal na buhay natin. Pero pag nasa church tayo, we're talking about spiritual speaking. Kahit asawa mo, hindi mo asawa dito yan. Brothers mo yan. Sisters mo yan. Di ba? Kasi bakit? Pag nagkamali yan, kakampihan mo yan eh. Pero kung brothers mo lang yan, hayaan mo si brothers kausapin ng asawa mo. Pag may narinig ka negative, huwag ka masasaktan, sister. Kasi bakit? Nangingibabaw sa'yo pagiging asawa. Dapat mangingibabaw sa'yo bilang kapatid. Lagi mo tatandaan, pag nasa church ka, iba ang kapatid sa laman, iba ang relasyon sa laman, iba ang relasyon sa pagkapatid. Kasi mas mataas na authority, mataas yan na relasyon, brothers and sister. Lagi mga kapatid, hindi tayo magkakaibigan dito. Kasi pag magkakaibigan tayo, pag nagkamali si Brother Joe Marie, kaibigan mo siya, tatakpan ko yan. Kasi diba, tol? Parang gano'n yan eh, tol. Hindi tayo dito barkadahan. Ang kapatid, pag nagkamali, mali. Kasi pag mayroong barkadahan, yan ha, group, kampi-kampihan na yan, di ba?
So hindi po ganon. Wala po dito, magkakapatid po tayong lahat. Hindi po tayo magkakabarkada, hindi tayo dito nanay-tatay, hindi ako kuya, hindi ako tatay. Pag nandito, di ba? We are brothers and sisters. Kasi para yan, walang hindi tayo magkasakitan. Kaya nga ako, di ba? May nasumbong sa akin. Pag may makakarinig, di ba? Nasasaktan yung iba. Pero sabi ko, okay masaktan kasi kung totoo naman, dahiyaan natin yan. Diba? Kasi huwag niyong pairalin yung pagiging isang relasyon sa laman. Yun lang, ang masasabi ko lang, kung tama po yung kapahayagan, natanggap natin yung kapahayagan mula sa Diyos, we are brothers and sisters, we are brothers keeper. Mahalin natin kapatid natin. Kasi sa ayaw man natin sa hindi, katabi mo yan sa buhay na walang hanggan. Wala ka nang magagawa dyan. Pinadhana na kayo dyan eh. Kahit ayaw mo man yan, pagbuhay na walang hanggan, yan pa rin makakasama mo doon eh. Kailangan din naman maiiwan yan. Diba? Yan pa rin nakasama mo. Kaya tanggapin mo na lang kung nagkamali, di patawarin. Basta ang mahalaga, maging tama po yung motibo. Kasi pag tama yung motibo natin, tatanggapin ng Diyos ang ating mga alay. Kaya minsan may mga dalangin eh, may mga panalangin tayong hindi tinutugon ng Panginoon. Kasi minsan dahil sa ganyan. Minsan, hindi naging maayos ang buhay natin, hindi naging maayos ang pamumuhay natin kasi yun ang kulang. Pero pag kinaman natin yung relasyon natin sa kapwa-tao, dapat maayos tayo. Kasi pag hindi maayos yung relasyon natin dito sa ibabaw ng lupa, dito sa taong nakikita. May sinasabi sa Bible verse dyan, paano mo maiibig yung kapatid mo nakikita mo, na yung kapatid mong hindi nakikita, hindi mo maiibig. First John, ha? 4:20. First John 4:20 ba? Ayan. Okay. Kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at nabubuo sa kanyang kapatid ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita, paano maiibig siya na Diyos na hindi na nakikita? Sinungaling yan. Bago ka sumamba sa Diyos na hindi nakikita, unahin mo muna yung relasyon mo sa ibabaw ng lupa. Kaya nga yung brotherly kindness, bago yung tinatawag na sealing, Diyos na hindi nakikita na yun eh. Yung brotherly kindness, sa taong nakikita mo yan. Mga gagawa mo tanggapin ng kapatid mo, ano man siya, mahalin mo siya. Pag nalampasan mo yan, saka darating ka sa isang relasyon na hindi nakikita. Sabi mo, mahal mo ang Diyos. Ito nga nakikita mo, hindi mo naman na mahal eh. Kaya, pag nakapagtagumpayan mo, yung bagay na nakikita mo, kapatid mo nakikita, pag nalampasan mo, mahal na mahal mo yan, sabihin ko sa'yo, ang kasunod niyan, tama na talaga ang pagsamba mo sa Diyos. Kasi walang sumasamba, hindi ganyan ang Biblia ha, hindi mauna yung pagmahal sa Diyos, tapos yung taong na nakikita. Hindi, ano sabi? Kailangan mo nang mahalin mo yung taong hindi nakikita mo, yung anak, mga lahat, kapitbahay, kaaway, lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Pag nagawa mong mahalin yan, next dyan, kaya mo nang sambahin, mahalin ang Diyos na hindi mo nakikita. Yan ang sikreto. Kaya kahit anong sabihin natin, sumasamba tayo, pagdating doon sa baba, kung hindi mo nagagawa yan, Biblia nagsabi, sinungaling tayo. Kailangan, sabihin, huwag tayong mapusa kapatid. Sabihin, yun ang isang bagay doon. So, hindi ko naman sinasabi may napupunod dito. Ano lang, reminders lang. Okay? Alam naman natin, ang salita ng Diyos ay laging reminders. Paalaala lang sa atin. Para kung dumating man ito, maiwasan natin na mangyari yun. Kasi walang tampuhan, walang kung meron kayong gustong para makatiyak kayo, huwag niyong ilagay manatili sa puso ninyo. Pakawalan niyo yan. Para mas maganda, tanongin niyo agad yung tao. Kasi para tama yung inyong Ngayon, pag napakawalan nyo na, di sabi mo, sis, pasensya na, Brad, pasensya na. Naging mali yung aking mali pagkaunawa ko. Kasi, pasensya na. Di, pag tinatawag, sis, walang problema yon. Walang problema sa akin yun. Hindi, di ba? Di, parehas kayo nagtagumpay. Yan ang sabi ng Bible eh. O ngayon, saka kayo sasamba sa Diyos na nakikita nyo. Kasi hindi nakikita. Kasi bakit? Kasi nagawa mo ng mahalin ng iyong kapwa. So, yun lang po yung sikreto. Kaya, si Pastor Jun, walang kaaway yan. Hindi ako nagtatanim ng sama ng loob. Yun ang pinakayo ko sa lahat. Kasi bago ko natutunan huwag mapuot sa kapatid. Galit ako sa isang tao. Iba yung galit ha. Galit ako sa ginawa niya. Pero hindi ako napupuot. Naintindihan? Baka sabihin nyo, meron ba no? Iba yung nagagalit ako sa isang tao na gumawa ng mali. Galit ako. Doon, hindi kay Brad. Doon sa ginawa niyang mali. Pero hindi ako napupuot mismo doon sa tao. Kasi pag napuot ako mismo sa tao,
mamatay na yan. Papatayin mo na. Paano ko siya pupatayin? Ay, si Brother James, alam mo yan? Ayan, papatayin mo na siya. Hindi sa physical form, is spiritual speaking. Tapos sasamba ko sa Diyos, sabi niya, sinungaling. Kaya yung mga marites na nagbabalita kayo ng hindi maganda, kalimutan nyo na yan. Kung gusto nyo maging marites, maging professional marites, yung mabubuting mga bagay, ang ipagkalat nyo. Sigurado. Di ba? Merong professional na marites yung sabihin yung tama. Yung tama lang, yung hindi basura. Kasi, di ba, kalimitan sa mga mga marites ay, nakita mo ba siya, no? May kasamang O, pero kapatid lang pala niya. Di ba? Meron ako nakita sa Facebook na parang tumatawag babae. Sabi niya, miss na kita. Sabi ng asawa, sinampal na gano'n. Sabi niya, anak, wala sa nagawa, sinampal na niya Hindi niya pa alam, nanay niya pa nung tumawag Sabi niya, miss na kita. Yung sinabi lang, miss na kita. Kasi nahuli yung sabihin, anak, kasi sinampal niya gano'ng asawa. Boss babae, sabi niya, miss na kita, sinampal niya, pagkasabing gano'n. Sabi niya, anak, wala sa magawa kasi sinampal na Kaya dapat wag mo naman padalos-dalos. Diba? Kaya hintay mo muna yung miss na kita, anak. Ay, si mama. Diba? Ayun yun So, yun nga, yung mga maling information, delikado. Kaya, yun lang. Sana maging totoo yan. Sana, lesson nito sa atin hindi ko sinasabing meron. Pero, hanggat maaari, iwasan po natin yan. Huwag tayo magtatamning sa panalog kahit kanino. Kasi, ayaw natin hindi tayo bless ng Lord. Gusto natin bless tayo ng Lord. At hindi lang tayo dapat, kasi dapat kasama yung kapatid natin. Lagi natin tandaan, meron tayong karapatan. Meron tayong pangguling sa bawat mga kapatid. Hindi natin pwedeng baliwalain. Okay? So, yun lang. So, kung nagkukwentuhan man, yun nga sinasabi ko, minsan, nag-usap tayong dalawa, kami ni Brother James, kung pinag-usapan namin si Brother Jomar, ito si Brother James, halimbawa, kung na lang si Brother James, ako na lang, Brad. Nag-usap tayong dalawa, sinabi ko kay Brother Jomar ay Brad, alam mo, sinabi ni Brother James, sabi ko sa'yo. Di ba? Ganito ka raw But siyempre, pag nalaman ni Brother James, si Pastor talaga, tama naman yung sinabi niya. Kasi mag-usap kami. Kaya lang problema, yung kinuwento ko, yung side niya, ako hindi ko kinuwento. Meron din ako nasabi sa kanya. Di ba? Ngayon, nagalit si Brad. Kinuwento mo, nagalit si Brad. Kinuwento ko sa iyo si Brad, nagalit sa niya. Talaga to si Pastor, yung kinuwento lang niya, yung side ko lang, pero yung sa kanya, wala. Kaya kung magkukwento ka, sabihin mo yung side niya, sabihin mo rin yung side ng kabila para balance. Ay, Brad, hindi lang naman ako may sabi, pati din si Pastor. Kami dalawa may sinabi. Di parang may sama ng loob sila parehas, di ba? Hindi, wala sama ng loob. Ang problema kasi, mga marites, professional Ay, yung isa lang, hugas kamay. Ito sinabi ni Brad, pero meron din sa sinabi. At maraming beses ko na nakita yung ganyang espiritu. Kaya, walang masama sa nagkukwentuhan, pero sinasabi ko lang, kapag merong nagparating na isang kwento na involved din siya sa issue, so doon lang nangyayari. Kaya medyo gumugulo talaga yan. Kaya para mag-gawin, para the best, sinabi ni Brother Banang kanina, rektahin nyo na lang yung mga tao. Para hindi na naglaro sa isipan nyo kung ano dapat. Kasi yan yung tamang believers. Kung meron tayong tamang kapahayagan, direct na lang. Sabi niyo, Pastor, may sama ba kayo loob sa akin? Sabi ko, paano mo na naman kasi hindi nyo ko pinansin? Sabi ko, sorry. Pero hindi masama loob ko sa'yo. Di ba? Hindi natapos na. Wala na yung agam-agam na lumipas ang panahon. Nasa puso nyo na yan. So, yun lang. Konting simpleng mensahe lang yan. Pero kung ipapamuhay natin, magtatagumpay tayo. Tatagumpay tayo sa ibabaw ng mundong ito, mga kapatid. Bilang isang mananampalataya. Minsan, mga basic lang, hindi natin magawa. Minsan simple lang. Pero tinatawag natin message tayo, malalim tayo sa mensahe. Pero yung mga ganyan kong bagay, minsan nakakaligtaan natin. Pero huwag natin kaligtaan kasi napaka-importante yan. Hindi rin tayo magtatagumpay bilang mananampalataya kung taglay-taglay pa rin natin yung ganyang espiritu. Pinaka the best, iwasan natin yung lahat tayo ay brother's keeper. Mahal natin ang isa't isa. No? Walang tayong favoritism. Hindi paborito ko si Brother Ramil, hindi ko gusto si Brother James. Walang ganun. As a brothers, dapat mahal mo lahat ng brothers. Pantay ang pagtingin mo. Walang mataas, walang mababa. Magapat may mataas sa tao, may maliit, pero hindi ganun. Yung sabihin yung pagtingin sa isang tao, dapat pantay. Ano man trabaho niya, kung hindi tinitingnan natin dahil sa trabaho, kundi bilang brothers and sisters, pantay yung pagtingin. Okay? Wala tayong pinipili. So, yun po yung nais ko lang.
ang sabihin sa umagang ito at we are brothers and keeper pa din. Okay?